Magandang araw po mga kapatid. Welcome po sa ating gawain po ng 8 p.m. devotion po na nasa month of February po na ang topic po is what is love and understanding love for others. Dahil po this month po is Feb-Ibig month, ayan, uh, pinapaalala sa atin ni God na hindi lang po tungkol sa relationship with other people February. Also, mahanap din po natin yung love pwede kay God or sa ibang bagay po. Pero ang most importantly is mahanap po natin yung love po na matagal na natin hinahanap ay matatagpuan po natin kay God po talaga. So bago po tayo mag-start, samahan niyo po akong mag-pray. Let us pray. Let us bow our head and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Father God. We thank you, dear God, for today. Um, sa opportunity ulit, Father God, na kasama po sa mga gawain ganito. Dear God, makapag-share po ng inyong mga salita, Father God, na mapag-aralan po ang inyong mga salita. Naway, Father God, ang lahat po ng makakapakinig po yung gabi ay ipaalala niyo po sa kanila na tunay po na pagmamahal po ay sa inyo lang po namin matatagpo, Father God. Naway to, naway kayo po ang maitaas sa labing ito, Father God. Kayo ang mapapulihan, Lord God. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy po na ganitong gawain, Lord God. Spirit of the I hope, Father God, na mas marami pong ma-reach mga video po namin. Tapos marami pong mga soul po ma ma-abundan po ng mga ganitong gawain. Salamat po, tinataas ko po sa pinakamataas na puring pagsamba. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Yes, yes po. Medyo makati po ang nalabunan. Again po, ang 8 devotion month of February po is about po sa what is love, understanding love for others, and ang natas po sa aking verse po is matatagpuan po sa Ephesians 6 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, mga anak, tumalima sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Igalang ang inyong ama at ina, ito ay ang unang kautusan na may pangako. Upang ito ay makabuting nawa sa inyo at ikaw ay mabuhan nawa ng mahabang sa lupa. Amen. At ito naman po sa English version. Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Hallelujah. Okay. So, ang topic po na naka-assign po sa akin ay tungkol po sa love for our parents, obeying our parents, and honoring our parents. So, ayan. Sabi po dito is, si God po, tinuturuan tayo or inutusan tayo. God teaches us to obey our parents. Ito ay isang utos na may kapalit po na pangako. Sa totoo lang po, napakahirap naman po talagang sumunod sa utos ng mga magulang. Ako, kahit magulang na po ako, ako'y bata-bata pa. May mga times po talaga na ang hirap sundin ng mga magulang po talaga. Pero ngayong naging magulang na ako, ngayon ko naintindihan na kailangan po talaga natin sundin yung mga gusto ng mga magulang natin kasi wala naman pong mga magulang na gustong mapahamak po ang kanilang ang anak. Kasi nga, parents na rin naman po ako. Dati talaga, ang hirap kong intindihan, lalo kung nasa age ko pa po na kabataan ka pa, gano'n. Kasi nga hindi ko pa po alam kung bakit ba gano'n kahigpit yung mga magulang, kung bakit mga times na lagi po silang kontra, pero sa atin. Pero ayun, dumating po sa point ko ngayon kasi nasa parents na rin. Ayun, naiintindihan ko na kung bakit. Sabi po dito, ayan, but the Lord command us to honor our parents. Tutusan tayo ng Lord at hindi lang po yun utos. Ito ay utos na may kapalit or may kasamang pangako. Ano po ba yung pangako?
kung susundin po natin yung parents natin, yung honor po natin yung parents natin. Sabi ng Lord, ito ay utos na may kasamang pangako. Ang pangako niya ay i-bless at makakaranas ng mahabang buhay sa mundo. Sino ba namang ayaw po na magkaroon po tayo ng maraming blessings o papalain tayo at magkakaroon po tayo ng mahabang buhay sa mundo. Diba? Lahat naman po tayo is nagnanais na. So, we need to obey our parents, honor them, sundin po natin sa. So, ano nga po ba ang silbi ng parents sa mundo? Ang parents po is ginamit ng God to discipline us, you, mga kabataan, and guide us para i-guide po tayo. No, hindi lang po sila props diyan. Hindi lang po yan para pagsilbihan ka, alagaan ka. Binigay sa atin ang parents para i-guide tayo at disiplinahin tayo. And as a child, kailangan natin sumunod. Okay? Anong mangyayari if ever hindi nga sumunod yung mga anak? So, ikapapahamak po. Kasi nga, sabi ni God, when we obey our parents, when we honor them, pagpapalain na natin. So, kung hindi po natin gagawin po, kabaligtaran po ino is ikapapahamak po natin. Opo. Paggalang at pagsunod sa magulang ay isa ring paraan para maipakita po natin na mahal natin si Lord. Di ba po? Sumusunod tayo sa parents natin, ibig sabihin, love natin si God kasi ay yung utos niya eh. Sinusunod natin yung utos niya. Ang pagsunod sa parents ay hindi lang ginagawa kapag madali at agree tayo. Kahit minsan, di ba, ang hirap po talaga sumunod sa mga parents. Lalo kung hindi natin gusto yung mga utos nila. Pero, we need to obey them, di ba? Kasi yun yung utos ng aking as a parents, ginagawa lang talaga ng parents is yung mas makakabuti para sa kanila. Ang mga magulang, ginagawa nila ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Dinidisiplina po nila ito, hindi po dahil galit kami, galit ako, dinidisiplina ko yung anak ko kasi gusto ko siyang i-correct hanggat maaga pa. Dinidisiplina ko siya hindi dahil galit ako. Siyempre, gusto ko yung kung ano yung mas better po sa kanya. Parang si God, di ba? May mga times naman po, minsan, pakulit na tayo na hindi na tayo sumusunod. Di ba? Talagang minsan dinidisiplina rin tayo ni God. Ganun din po sa parents. And God placed parents in our lives as our first teachers and first authority. Bago natin sundin si God, we first learn obedience at home. So may training ground na tayo sa bahay bago pa kay God. When we listen to our parents, respect them, follow their guidance, we are practicing to obey God. Amen. If we cannot obey the people we can see, how can we truly obey God? We cannot see. Diba? Tama naman po talaga na paano mo nga naman susundin si God na hindi mo nakikita. If yung mga taong nakikita mo nga, hindi mo susundin. So, kung gusto mo nga i-honor si God, gusto mo i-obey siya, sundin siya, kailangan unahin mong sundin yung parents mo. Kasi, sinusunod po natin yung parents natin, parang sinusunod na rin po natin sila. Obedience start with the small things, listening, helping, respecting, until our hearts are trained to follow God's will. Diba po? So, if we obey our parents, if we honor them, we also honor and obey God. So, sa mga kabataan po dyan, I know marami pong mga parents na minsan talaga mahigpit, masungit, may mga utos na ganito. So, dapat maintindihan nyo na lahat ng ginagawa nila is para sa ikaw. Di ba po? Hindi po sila gagawa po ng mga bagay na ikasasama or ikapapahamak po. So, as a child, anak din naman ako. And ako ay magulang na rin naman. Alam niyo po, ang pagsunod sa magulang is talagang mahirap na naman kung nasa kabataan stage ka pa. Kasi hindi mo pa talaga maintindihan kung ano mga nangyayari. Talaga may mga utos si mama na ganito, tapos ayaw mo, may gusto siyang gawin, ayaw mo, may mga opinion siyang ayaw mo. Pero kayo, mga kabataan ngayon, naway maintindihan nyo na
lahat po ng ginagawa ng parents natin is ah, para sa kabutihan po natin. Kaya nga siya binigay ni Lord para sa atin. Kasi alam ng God na i-guide tayo ng parents, mamahalin tayo ng parents. Pero as a child, siyempre, kailangan po ibalik po natin yung lahat po ng sakripisyo ng ating mga magulang. Kung meron man po kayo sa mga nanggap sa parents nyo right now, kung may hindi kayo pagkakaintindihan, forgive them. Walang perfect na parents po sa totoo. Hindi kami perfecto. May mga times po nagagalit kami. May mga times na sumisigaw kami. May mga times po talaga na napapagalitan namin yung mga anak namin, napapagalitan namin kayo. And may mga times na napapalo pa. Pero we do that, hindi dahil galit kami. Ang ginagawa namin is para habang maaga po is makorek po namin kayo. Habang maaga po is malaman nyo na mali yung ginagawa. And para maibalik nyo naman po yung love na binibigay ng parents sa inyo. Ah, kahit konti is bigyan nyo rin po ng konting love po yung mga parents. Simpleng pagtulong sa household chores, alam mo yun, simpleng pagsasabi ng thank you sa parents nyo, sa araw-araw na sakripisyo nila dito sa inyo, mula sa pag-isip sa maaga, pag-prepare po ng baon, food, paglalaba, or pag-ugas ng pinag basta sa mga daily chores po. Alam mo, ang simpleng thank you mula sa mga anak, ang simpleng hug, pag-I love you po. Parang ano po namin yun. Kumbaga, parang kaming nare-recharge. And kung medyo mas pagsipag kayong mga kabataan, help po kayo sa mga gawain sa bahay, malesen man lang po yung mga baggages or mga sobrang daming listahan ng mga gagawin natin. As mga parents, alam po kayong magwalis, magtupi, alam po yun, nakakatawa yun as a parents. Yun po. Kasi talaga namang nakikita po namin, pag ganun po kasi mga kabataan, anak, ang gaan po sa puso. Ganun po. Iba po yung nararamdaman natin. Pag yung mga anak is tumutulong kahit sa maliit na bagay, syempre depende naman po yan. Kung medyo heavy na po yung mga task sa bagay, hindi naman daw, yung kaya nila po. Ayan. So, ayan, i-end ko na po dito ang ating topic. Again, honor your parents, obey your parents because honoring them is also honoring them. Okay? At lahat po ng nag-obey at nag-honor sa parents is may pangako si Lord. Ano yung pangako? Pagpapalain ka at bibigyan ka ng buhay na wala. Amen. Ayan mga kapatid, glory to God. Let us pray again. Close our eyes and bow. Hallelujah, Father. I thank you, Lord God, for this day, Father God. You remind me, Lord God, na we must obey our parents. We must honor them because honoring them is also honoring. And I pray also, God, na naway maraming mga kabataan mga ma-reach or makapanood po nito para po malaman nila ang pagsunod po sa mga magulang ay it's a way of showing na kung paano po namin kayo mahal. Na pagsunod kami sa mga magulang namin is para na rin po namin sinasabi, mahal ka namin. Maraming salamat po, Lord God, sa blessings po, sa pagbibigay po ng mga magulang sa amin, Lord God. Forgiving us, parents, nagdal kami, may nakasikaso kami. And for being there po, when times po na naguguluhan kami, or minsan naliligaw kami, na kinukulit kami, ginaguide kami. And I hope na sana po lahat ng mga kabataan is malaman po nila na ang parents po nila is pinapagalitan po sila, pinakorek po sila dahil sa wala lang, ito is sign of love po ng mga parents to them. Gusto po nilang makabuti, may ayos po. Wala naman pong parents ang gusto makakamag po. Lord, salamat naman, Father. Because you are, kayo po ang aming parents, Lord. Kayo po talaga ang Father of all fathers, Father. Thank you, God, for guiding us. Lord God, na minsan kami ay makulit, kami hindi sumusunod. Kinokorek mo kami. Lord, away, Father God, sa lahat ng mga parents, I pray na mas maging malakas po sila sa araw-araw, Lord God. Also sa mga kabataan,
naway sa mga anak, naway ipakita po nila kung gaano po nila kamahal po yung mga parents nila, kasi thank you, pagtulong sa mga gawain bahay. Yeah, thank you so much, Father. Salamat po sa araw-araw na God, sa gawain ito, Father God. I pray also, Father God, sa lahat po ng mga kapatid, Lord God, laging nasa maayos na kalagayan, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Again, mga kapatid, honor your parents, mga kabataan, huwag pakalimutan. Obey, obey them, honor them, because obeying your parents and honoring them is also obeying and honoring God. God bless everyone.